Hello mga mi, alam ko maraming nag-antay ng aking vlog kahapon at pasensya na kayo at ngayon nga lang makakapag-upload ang maring akin yung mga kaganapan bago nga ang bagyong Pipito mga mi. Nag-ready na nga po pala kami dito dahil mag-evacuate nga po pala kami. Signal number 3 kasi sa amin dito sa Laguna, kaya naman naisipan ko na nga din mag-evacuate, pero sa totoo ang mga mi ay hindi dapat talaga. Kaso meron nga nyog dito sa amin na sobrang taas mga mima ko, kaya kailangan namin mag-evacuate, baka nga lumakas yung hangin at alam nyo naman mahirap na nga din. Hindi ko lang din yung mga gamit ng mga bata at syempre mga mi yung power supply at yung mga cellphone namin chinarge ko na nga din at baka nga mag brown out. Kami sa evacuation center nagpunta kundi dito sa bahay ng isa sa malapit namin ding kaibigan. Kasi talaga sa evacuation center, katulad nga nung buntis pa ako kay Mimin, yung nag-evacuate kami ay nahirapan nga din talaga ako sa pagtulog. Buti na nga lang mga mi ay pwede kami mag-evacuate dito kila Ate Lorena. Dito na nga lang kami nagpunta. Bandang umaga naman mga mi, ito na nga po pala yung sitwasyon. Ambon-ambon lang siya pero hindi nga po lumakas yung hangin at ulan, na thank you Lord kahit papaano ay lumihis nga yung bagyong Pipito. Aking tulong nga din talaga yung Sierra Madre dito sa amin. Parang natunaw nga yung bagyong mga mima ko nung papalapit na dito sa bandang sa amin. Asad lang sa ibang lugar din talaga mga mare ay nanalasa yung bagyo at nagkaroon pa nga ng baha. Pero dito sa amin thank you Lord at hindi nga talaga siya nanalasa ng matindi mga mare. Naramdaman namin mga mare na ulan ay parang normal nga lang din. Thank you nga din kila Ate Lorena kasi pinatuloy kami dito ng 2 gabi sa kanila. Dito kami natulog. Ito nga't nang makauwi na nga din kami dito sa bahay, pinalabas ko na nga yung mga sampayin namin mga mihat. Etong si Minmin ay ang binihisan ko at pinagsando ko yung bata dahil nga may init na nga din ngayong araw. Ito na nga din mga mare yung time para magtupi ngayong araw dahil mga mi ayan sobrang tambak na tupiin dahil hindi nga natupian nung isang araw at naglikas nga kami. Nang makatulog nga pala itong si Minmin mga mi ayan, sinimulan ko na nga din po pala yung paglilinis dito sa aming kwarto at dahil nga 2 gabi kami ditong hindi natulog. Ayos ko lang itong mga nakalagay na unan mga mare, tapos yung kumot ayan inayos ko din, tapos pinagpagan ko nga pala itong aming higaan. After nga po pala dito sa unan, sa kumot mga mi, inayos ko na nga din po pala itong mga essential ni Minmin. Yung mga dala namin nang nag-evacuate kami, inasikaso ko na nga din mga mare, lalong lalo na yung mga damit ng bata dahil nandito nga pala yon sa bag nakalagay. May mga gamit din kasi dyan na araw-araw kong ginagamit kaya pinagtatanggal ko na nga pala dito sa bag. Okay din talaga kapag nga may ganitong backpack mga mare dahil nadadala ko nga din yung mga kailangan ko para dito sa mga bata at nagkasya naman yung mga gamit ni Wine tsaka etong si Minmin dito. Ayan, at habang nga ako ay nag-aasikaso netong mga gamit mga mare, bigla namang nagising etong ating Minmin. Diyos ko, dahil sobrang hirap talaga kapag nagigising yan mga mare at gustong gusto na nakalong ko nga siya lagi. Mga din sa mahirap mga mare kapag nga etong si Wine ay nagiiniyak nga yung bata or nagiingay, sobrang bilis talaga magising netong kanyang kapatid na ito. Ayan, for the buhat naman ang maring akin nyo para mapatahimik nga lang yung bata mga mare. Init na din kasi talaga ngayong araw at nakakaramdam na nga din talaga ng init etong batang to, kaya ayan nagiiyak nga siya. Kailangan talaga na iheli muna bago makatulog. Parang kailangan ko na nga din talaga bumili ng duyan para dito kay Minmin para nga makakilos din ako dito sa bahay. At din kasi kapag talaga may ginagawa ka sa bahay tas biglang magigising yung bata, syempre masuunahin pa din natin yung anak natin kaysa sa ginagawa natin. After ko nga lang din mapatulog si Minmin mga mi, sinimulan ko naman din itong pagpaplansya ng mga damit niya. Pala ay nilabhan ni mother-in-law mga mi, kaya ayan pinagpaplansya ko na nga at wala namang ibang gagawa neto at di naman marunong ang daddy dyan. Pag kasi talagang newborn mga mi, kailangan na pinaplansya natin yung mga damit nila para nga mga mi iwas na nga din talaga sa rashes. Gagawain ko ngayon, isa ito talaga mga mare sa hindi ko bet na bet gawin kasi sobrang liliit ba naman ng mga damit ni Minmin mga mi, kailangan talaga paglaanan ng oras at napakadami nga din na. Ang ginagawa ko nga muna ay paplansyahin ko siya isa-isa mga mare, tapos mamaya ko na nga lang titiklopin after ko nga din po pala maplansya isa-isa itong mga damit niya. Sa pa mabilis ako mapagod kapag nga ganitong nagpaplansya mga mare dahil nga ayan patungo-tungo yung maring akin yun, nasakit yung balakang ko tsaka yung likod. Ari pa nga mga mare, sobrang dami kong plansyahin. Ayan yung mga damit kasi ni Minmin na nasa damitan, hindi pa nga pala iyon na plansya, kaya ayan sinama ko na nga din dito para maplansya na nga din po. Pag nga ganitong kaliliit yung paplansyahin ay napakahirap mga mare, Diyos ko. Ayan pinabilis ko na nga lang din po yung video dito dahil nga baka abutin nga tayo ng 1 oras sa pagpaplansya. After din naman ng aking pagpaplansya neto ay maliligo naman yung mare nyo kasi talagang haggard ang person. Minsan hindi ko na din talaga iniintindi yung sarili ko, basta malinis nga yung mga anak ko, malinis yung mga bata ay okay na sa akin. Baliwala nga mga mare yung itsura kapag nga ganitong bagong anak tayo. Ana nga lang babawi sa sarili kapag nga okay na ang lahat, kapag nga malaki na yung mga bata. Anyways mga mi, ito lang din muna for today's video ang kaganapan dito sa bahay at pasensya na nga kayo kung wala akong upload kahapon. Yun lang, have a nice day, God bless.